Hello po, update po tayo dito sa Sotera project po namin. As you can see, nagkakaroon na ng buhay kasi meron na siyang mga pintura. Ayan po. So kahapon, pumunta po kami ni Ray sa Wilcon para bilihin yung pintura, magpatimpla. So vanilla ice po yung napili namin. Actually, para siyang may papunta siya ng pagka-bench. So, naikabit na rin po yung mga surface type na downlight. Ang preferred po ng may-ari is white. Tapos, square siya. So, guys, ideas lang kasi pag magpapagawa po kayo ng unit, maganda rin po yung ganitong hindi sagad-sagaran para meron din po kayong, alam nyo yun, may papasok na natural na air, hangin, tapos may natural light din syempre. Hindi siya suffocated ang peg niya. So, meron tayong surface type na downlight dito. Ayan. So, etong part na to, pipinturahan din po natin yan. Pero ito po is, lalagyan muna ng Flexiban. Tapos, same lang din po yung pintura. Meron pa tayong grills na gagawin dito. So, gusto na po kasi namin pinturahan yung pinaka-exterior. Gawa ng, para alam niyo yun, malinis na dito. Matanggal na po natin yung mga scaffolding. So, ang pintura naman po dito is smooth cream po ata. So, tingnan natin yung magiging outcome kung babagay ba. So, nakaka-excite lang. Buti na nga lang po kahit mainit, mahangin naman. Mahangin siya. Ayan. So, naka-metal spandrel din po tayo dyan. Ang ganda, di ba? Ayan, no? So, ito yung masarap sa renovation na kahit gumagastos ka, nasa tamang contractor ka. At the same time, nakikita mo na yung perang nilaan mo dyan is maayos, may napupuntahan. Nakaka-excite na. So, dito, nalinis na po yung mga debris-debris. Ayan. So, dito po sa area na to is yung ating parking area, laundry. Ayan. Dito yung ating laundry area. Tapos dito po yung ating parking ni sir. Ayan. Tapos dito, magkikisabi pa tayo dyan. Dito po yung kitchen. Kitchen area, bathroom. Ayan. So, nagwa-wirings din. So, dito may gagawin tayong dalawang cove light. Ito na po yung mga materyales. So, sa taas naman po, nag-start na rin po mag-tiles. Dito, may lalagay po tayo dito na deco stone. Abangan nyo po yan. Tapos, meron tayong storage dito. So, andito naman na yung mga accessories. Tsaka, andito naman po yung mga tiles. Ayan, ito yung tiles sa hagdan. Bukas naman yung look eh. So, balik tayo dito. Ito po yung second floor na sobrang lawak na. Installation po ng tiles. Yung CR, nahirapan lang tanggalin yung tiles gawa ng ceramic po kasi. Meron yung tap eh.
So doon, vanilla ice, tas dito lang sa may bintana. Parang ang ganda niya. Hello po, magandang araw. Magandang araw po. Update po tayo dito sa Sotera. Dito po sa Sotera, yung wall nila is hindi sinagad. Mapapansin nyo sa taas, ayan, meron siyang awang. Then, itong wall nila dito is, nilagyan natin yan ng plexiband. Tapos, dito po sa may harapan is napinturahan na. Pero first coating pa lang yan, gawa ng, syempre, magpa-final tayo pag malapit ng i-turn over. Then, dito po sa may, itong beam na to, beam yan eh. Tapos yung mga poste, is tiles naman po ang ini-install ngayon. So, maganda ring tiles. Yung may-ari ang pumili. Ayan. So, sa labas, naka-metal spandrel ceiling tayo dito. So, medyo mainit lang, pero malakas naman ang hangin. Okay naman. So, natapos na nilang ilagay yung 30 by 60 na tiles. Sa Wilcon po yan binili. So, ang advice ko sa inyo, kung konti lang naman na tiles ang gagamitin, pwede na pong sa Wilcon. Ayan. Tapos dito po sa may wall kasi dito. Ayan po. So, may wall tayo dito. 30 by 60 rin po ang gagamitin. May-ari rin po ang pumili niyan. Tiles lang po yan pero deco stone, parang deco style ang peg niya. Ayan. So, maganda yung tiles nila kasi parang wala lang. Parang simento lang din. Anong sukat nito, Brad? 27, madam. 27. Ayan. Actually, pagdating po sa mga poste, meron kaming, tawag dito, meron kaming standard na sukat. May mga nakikita kasi akong mga poste na sobrang lalaki, yung iba naman sobrang liit. So, ayan, naglalaro tayo yung mga 27, 28. So, dito naman sa Sotera po, halos ang extension nila parang halos isang bahay. Pero ang likod nila maliit lang din. Lalo tong harap parang 1 meter lang. So, depende po sa mga bahay na makukuha nyo. Pero, maganda na yung ganito. Yung medyo malaki. Parang isang buong bahay na pwede nang mag-park ng sasakyan. Diba? Kasyang-kasya yung sasakyan ni Sir dito. Tapos dito po, ito yung mga pinto ni Sir na sila po yung nag-order. Ito po yung sa main door. Ito po yung sa mga kwarto. Ito po, para po dito yan. So, I think dumating na po yata yung hamba. So, dumating na po ata yung hamba. Yun lang di kasi ang hinihintay. So, dito nga po pala sa unit nila, Sir, i-share ko lang po. No rush kami dito. Wala akong nararamdaman na stress dito kasi hinahayaan lang kami ng may-ari. Sabi ko rin naman, once na natapos na po ang pinaka-extension, pwede na kami mag-proceed sa interior. Kung hindi po ako nagkakamali, parang October po namin to inumpisahan. October, November, December, January. 3 months. So, 3 months, nakita nyo naman po na buo na yung pinaka-extension. Yung labas maganda na. May mga wiring sa rin po yan. Mga abang sa ilaw. CCTV. So, hindi po porket tawag dito, nabuo na yung extension. Agad-agad pwede na tayo mag-interior, mag-finishing. Hindi po kasi meron pa tayong mga kinukonsider
Yung mga linya po ng mga tubo, mga gripo, mga kuryente. So yan po ang mga kinukonsider natin. Tapos isa pa po sa medyo nagpapatagal din sa ating trabaho, meron po kasing mga unit na meron ng existing. So katulad po dito, yung hagdan nila, yung taas, yung baba, may mga tiles na po ito. Yung CR, may tiles na rin po ito, may accessories na rin, tinanggal. Tinanggal po yan. Sobrang hirap tanggalin po ng ceramic. So instead na mag-i-install na lang po kami, isa rin po yan sa nagpapatagal. Kaya i-consider nyo po kung ang mga bahay nyo is meron ng mga existing. Instead na mag-i-install, maglalagay, magkakabit, maraming pa pong gagawin. So, isa rin sa problema, yung space. Kung mapapansin nyo, yung ginagawa po namin yung extension, sobrang dami po ditong mga semento. So, kung bibilihan nyo na po agad ng mga tiles, accessories na hindi pa naman gagamitin, makakasikip lang po yan. At the same time, baka po ma-damage. Kaya po talaga sa amin, extension po muna. So, ito na po pala yung ating hamba. Ito po kasi, yung sa hardware, standard lang po yun. So, since nag-order po yung may-ari ng pinto, nagpasadya 1 meter dito. So, mas dapat kasama po talaga yung hamba. Kasi sa hardware po, standard lang yun nandoon. So, kung pasadya yung pinto, pasadya rin po dapat yung mga hamba. So, dito po yan. So, meron naman na tayong mga outlet. Ayan, mga outlets natin dyan. Sa CCTV. Tapos dito, dati, may kisame po dito, naka-steel deck. So, may hinihintay lang kami na magtatanggal po nito. Dalawang bakal na yan. I-beam po ata tawag dyan. So, ito po tatanggalin pa to. Ayan, tatanggalin pa yan. Sa hagdanan, yung hagdanan po pinalitan. Dating bakal, semento buhos na siya. Kaya ito po sa mga nagpapagawa ng unit, wag po kayong magmadali. Kasi tulad niyan, yung mga gumawa po sa extension dito, yung mga una-unang gumawa, wala na sila dito kasi wala na silang gagawin. Kumbaga, may first batch tayo ng workers, meron tayong second batch. So, dito po sa may second floor, kaya nagkaroon po ng up and down na extension gawa ng maliit lang po kasi ang pinaka-existing unit. Ayan. So, meron na ditong room partition. Dito po maglalagay po tayo ng glass sliding. Tapos dito nga po pala sa taas, natapos na rin yung pag-i-install ng tiles. Ayan, 3 kwarto yan. Isa dito. Second, tsaka yung master bedroom. So, dito po sa master bedroom, ang ginamit po namin dito is fiber cement board instead na CHB. Masyado na kasing mabigat pag CHB, kaya ito na lang po yung ginamit. Kaso, ang problema sa sobrang kapal naman is nahihirapan po makatagos yung ating ribit. Pero yung size na 1/4, pwede na po yun. So, dito, meron tayong PVC panels. Nakapaglatag na rin po ng PVC panels. Sa PVC panels, mas suggest ko po yung plain lang. Ayan, yung walang groove. Since mahaba po itong unit, mahaba po yung kwarto, consider po talaga magkakaroon ng dugtong. Okay? So, madali lang naman ang
So, yun din po yung kagandahan ng paggamit natin ng PVC panels. Napakadali lang po niyan i-cut. At the same time, ang dali lang po niyan i-install. So, again, explain ko lang. Yung iba kasi, maarte. Char. Given po talaga na magkakaroon ng edge connector, gawa ng, yung install namin is pa ganun. So, kahit pa ganun, magkakaroon pa rin po talaga ng dugtong. Given po yan, lalo na pag malaki po ang area. Kasi po, ang sukat po nito is nasa 2.95 ba? O 295, parang nasa 3 meters. So, kung lumagpas yan, given talaga. Pero kung halimbawa, ilalaban nyo na pag ganon, ganon din, magkakaroon din po ng dugtong. Tsaka sa latag po sa ibang kwarto pare-parehas. Kaya given lang na meron talagang connector, kaya nga po may connector para po dyan. So, mas maganda, naka PVC panel ceiling lang tayo. Then, meron tayong mga abang ng ilaw dyan, pin lights at the same time. Tapos, meron na rin tayong para sa AC. Ito nga po pala is na masilyahan na rin. So, ang kagandahan dito sa Sotera, tingnan nyo naman, ang taas ng ceiling. Sa Lumina, ganyan na lang natira eh. So, maganda, medyo, alam nyo na, hindi ganong mainit. Ayan. Dito sa may side, halos sa pinturahan na po dito, linis na lang, tsaka retouch. Tapos tiles po dito sa may hallway natin. So, yung buong second floor po natin is lalagyan na po ng PVC panels. Ang latag po kasi niya puro pa ganun. Hindi naman po tayo pwedeng maglatag ng paiba-iba. Di ba? Para lang mawala yung dugtong. Isang latag po yan na pa ganun lahat. Ayan. Same lang dito. Papunta dito. So, again, disalpak lang yan. So, sa amin po, naglalagay pa kami ng insulation. Naglalagay pa kami ng shera board o cement board. Tapos, ipapatong po yung PVC panels. Tapos, kung mapapansin nyo yung cut ng ating PVC panels, ganyan siya, di ba? So, pwede po kayong gumamit ng J-clip, pero sa amin kasi, ang ginagamit po namin, kornisa. Mas gusto namin gamitin yung kornisa. Kasi kumbaga sa renovation, may plastic, may semento, at the same time, meron din siyang kahoy. So, sama-sama sila. Then, ang kagandahan din po kasi sa kornisa, kung halimbawa may gusto si ma'am na kulay, pwede siyang pinturahan. Then, syempre, pagdating po sa pag-i-install naman ng mga pin lights, kailangan pong butasan nyo muna. Then, ilusot po yung wires. Sa PVC naman po kasi madali lang siyang butasan. So, ganyan ang ginagamit. Plies lang. So, pwede ka na mag-uka dyan. Dito nga po pala, square ang ginamit na square po ang ginamit na pin lights kasi ang gusto ni mama iba naman. So, pwede naman yan. Actually, tumingin kami na ito sa sa Wilcon. Maliit lang siya, nasa 500 plus na agad. So, ito, tumingin ako sa online, nasa 300 plus lang siya. Tapos, malaki na. So, pag ganyan kung medyo mataas ang ceiling, mas ideal yung medyo malaki ang pin lights. So, testingin natin. Ayan. Try ko lang na rin po
to. Ayan, tricolor siya. Tapos ito po yung kanilang center light. Yung center light po nila sa Wilcon naman po yung nabilis. Ang mga center light at iba pong mga accessories, sa may-ari po namin yan talaga binibigay. So again, pagdating po sa renovation, walang madalian kasi alam niyo naman po sa amin, marami talaga nagpapagawa. Hindi naman po pwedeng kumuha kami ng maraming tao. Tapos yung quality ng gawa, hindi naman siya makukuha. Di wag na lang. So, kaya nga tayo merong kontrata dyan. So, ganun lang. Hintayan lang hanggang matapos. Walang may stress. Date po tayo dito sa Sotera Project. Kaya kagagaling lang namin ng Sabelia. So, idadagdag ko lang to guys dun sa aking vlog. So, bali dito po sa may front extension is naka-tiles po tayo. Ayan. Tapos dito sa baba, meron tayong tiles na 30 by 60. Ayan. So, medyo may conflict lang doon sa metro. Pero sisingitan na lang natin yan. So, pag ganito pong mga pang-exterior na tiles, mas maganda siya gawa ng exposed kasi sa init, tsaka sa ulan. So, naglalagay na rin po sila ng metal framing. So, ang ilalagay po natin dito, metal spandrel. Pin lang po doon sa taas. Bilangin mo kung ilan yung metal spandrel ang o-orderin natin. Ayan. So, depende. Kami, mas bet namin gamitin talaga yung spandrel sa labas. Basta pag sa loob na ng bahay, PVC panels naman. Pero syempre, depende pa rin. Depende pa rin sa gusto ng may-ari. So, pag naka-slab tayo, pwede tayong mag-PVC panels. Pwede rin pong naka-metal spandrel. So, pati doon, lalagyan din natin siya hanggang dito. Hanggang dito rin po yan sa may laundry area. Ayan. Tapos yung pinto natin dito, eto, nailagay na po yung hamba ni Kuya Bok. Ayan. So, medyo nahuli lang kasi ang hamba kaya medyo nalit din po yung paglagay dito. So, ito po ang pinto po natin dito palabas. Punta dito sa pader. Hindi na namin pinasok sa loob gawa ng magiging abala po kasi sayang ang space natatamaan dito. So, ito, pagbukas dito, nasa side. Nasa side siya. So, ito, papasukatan na natin kay Ray para ma-estimate kung ilang metal spandrel ang o-orderin. Ayan. Kadalasan naman, 3 to 4 days. 3 to 4 days ang dating nag-deliver. Pero syempre, depende pa rin. So, dito po sa kabila, nailagay na rin ni Kuya Bok yung ating hamba. Ayan. So, nag-add pala sila dito. Ang pinto natin dito nasa 1 meter. So, doon, sasarahan din yan. Yung ano pala, yung CR pala, pabilang na ng tiles, pati dito sa baba. Asan na? Ay, yung tiles dito, tsaka sa CR pabilang. Ah? O, sa sala, tsaka dito.
So, dito po sa baba po ang pinakahuling nilalagyan natin ng tiles. Gawa ng may mga materyales, meron po tayong mga accessories, meron po tayong mga tools na dito pa siya nakalagay. So, ang ating bathroom is nililinyahan na ng para po sa tubig, para po sa shower, para po dito sa may drain, sa lavatory, pati po yung um, mga switch, mga outlets, ayan. So, kailangan pwestuhan muna yan bago po tayo mag-start mag-tiles dito. Actually, wala pang ang tiles gawa ng hindi pa naman nabibilang. Tapos, yung wirings natin, kisame, ayan. So, mga kailangan ayusin. Pero yung mga accessories naman po nito, naka-ready na. So, ganyan na po ang itsura ng ating. Yung pinto ng CR, tatanggalin din po yan kasi magpapa-install si ma'am ng bathroom door. Aluminum bathroom door. Ayan. So, may ginagawa lang sa taas. Ito yung update natin dito sa Sotera. Ayan. Medyo masama ang pakiramdam gawa ng dito po sa Cavite, medyo malakas ang hangin, tapos may paulan-ulan. Siguro naulanan. So, ito po yung sa Sotera natin na halos nasa phase na po kami ng finishing. Yan. Sa Sotera, meron tayong 3 kwarto. Ito yung master. Ito yung second room, third room, tapos bathroom. Sa bathroom po natin, medyo malapad to, malaki. Yan, no? 5 patong ng tiles. Yan siya. 1, 2, 3, 4, 5. Taas. Tapos, dito, 180 ang pinakalapad. Tapos, parang nasa 240. So, malaki siya. So, sadya pong malaki yung kanilang shower area gawa ng para makakilos tayo ng maayos dyan. Tapos, naglagay po kami ng niche. Hindi kami makalagay doon kasi sa kapitbahay. Duplex po kasi ito. So, dito naka-PVC panels tayo, tapos naka-kornisa rin po yan. Ayan. So, pipinturahan pa natin yung pinaka-kornisa. So, dito, magpapa-install tayo ng bathroom door. So, mas maganda nga yung nagpapa-install na lang tayo para lahat naka-tiles, maganda. Maganda siya. Ayan po. Kaya minsan, hindi pa namin yan tinatapos i-tiles lahat eh. Kasi, may tiles pang ginawa dito, tapos papasukatan, tsaka po namin yan. Pag nagawa na ni tatay yung pinto, tsaka po namin itutuloy ito. Tapos dito, meron din tayong hallway grills, ayan, railings. Simple lang yung gusto na may-ari, ganyan design lang. Tapos dito meron tayong opening, sliding lalagay dyan. Sliding door. Tapos dito, meron tayong balcony. Papalagyan ko lang po yan ng glass railings. Tapos, meron tayo ditong fluted panels. Ayan. So, design, dagdag design po ito. So, dito, may ilalagay din po dito ang fluted panels. Tapos, mirror. Ayan. So, konti-konti na nagkakaroon ng mukha yung ating renovation. Yung ilaw natin dito nakabukas. So, ayan. Tayo natin. Ang gusto nga po pala ng may-ari, ang pin lights niya is
square. Ayan, square. So, I think, sakto lang yung laki niya. Pag kukuha po kayo o bibili kayo or pipili kayo ng pin lights, mas maganda po yung medyo malaki. Tapos, naka-install na rin po yung pinto. Ayan. So, si Laman po ang nagpa-gawa nito. Pasadya. Ay, ayun. So, meron pa palang ilaw dito. 2 ilaw yan. So, dito po is nilagyan na ng waterproofing. Ayan. So, yung mga AC natin, naka-install na rin po yan. So, yun din po yung suggestion ko talaga sa may-ari na wag isagad para meron pa rin paglalagyan ng ating mga AC. Tapos dito, sadya po nagpalagay ako ng grills kasi may pintuan dito. Kung sakali, meron dyan object na papunta dito, at least meron tayong pangharang. 'Di ba? At saka hindi naman siya masyadong plain na plain lang. So, meron tayong grills na nilagay dyan. So, ganun lang. As contractor, nagsasuggest din po kami. Ayan, di ba? Maganda dito sa Verdanza kasi ay sa Sotera kasi mataas ang ceiling nila. Ayan. So, dito naman po sa baba, ipanguhuli po natin yung hagdan gawa ng marami pang ginagawa, akyat baba. So, dito sa baba naman po, okay na yung ating ceiling works. Ayan. So, majority na lang ng ginagawa dito is pag-i-install lang tiles tsaka pintura. Yung bar counter natin now, 45 by 170. Ayan, isang buong tiles yan. Yung may-ari dito may budget kaya kahit medyo mahal, carry. So, ito yan. Tapos dito sa baba, sa TV area nila, ang gusto nilang pinaka-wall cladding is deco stone. Ayan o. Ayan na. Malapit na tayong matapos.